Dear Dr. Love, ako po si Andrea ng Pasig, 33 anyos. May itatanong lang po sana ako tungkol sa boyfriend ko po. Pangatlong boyfriend ko na rin po siya since college. Kaso laging hindi nagiging successful yung relationship ko sa guys. Kundi nahuli kong nanloloko o wala talagang future na iniisip para sa amin. Ngayon po, iniisip ko lang po sana kung okay lang kaya itanong sa boyfriend ko kung pinaplano ba niya na pakasalan ako in the future. Almost a year na rin kami ng mag-boyfriend and okay naman po kami sa both parties. Sa mga nakarelasyon ko po kasi na halos 2 to 3 years, hindi ho kami tumagal. Naisip ko lang po na itanong kasi tama naman po, hindi ba, na ang pakikipagrelasyon dapat long-term, palagi ang goal. Para po hindi sayang sa panahon, lalo na po ngayon, 33 years old na po ako. Parang naiisip ko lang, Dr. Love, na itanong sa kanya. Pero iniisip ko lang baka kung ano na lamang po ang kanyang isipin kapag tinanong ko yun sa kanya. Kung hindi po ba siya mata-turn off. Somehow confident naman po ako na relationship namin na nag-o-overthink lang po siguro ako madalas. Dahil baka mag-fail na naman ang relationship kahit ang ganda ng samahan namin nung past relationship ko with the guys. Is it too much to ask, ano po ba ang maaari ninyong mai-advise para maging successful ang isang relationship? Salamat po, Dr. Love. Gumagalang Andrea ng Pasig City. Maraming salamat, Andrea, ng Pasig City sa iyong pagtitiwala sa programa. Well, if there is such a thing as a formula na pwede nating sundin sa pakikipagrelasyon, siguro po nakagawa na ako ng libro. There is no specific formula para po sa pakikipagrelasyon sa kapwa. Kasi ang tao ay may kanya-kanyang ugali, may mga idiosyncrasies tayo. Pero sa tagal ng pakikipagrelasyon ko sa aking asawa, 54 years to be exact, sa June ay mag-55 na kami. Ang mahalaga po ay ang komunikasyon. Komunikasyon na ipinahahayag mo kung ano man ang nararamdaman mo. Mas maganda sa pagpapahayag sa inyong komunikasyon ay yung mga positibo na mga nararamdaman mo. Huwag naman puro pangit, huwag puro negative. Lagyan mo rin ng bagay na maganda at positibo para maingganyo naman yung karelasyon mo na ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa iyo. Mahalaga ang pagtitiwala at ang respeto sa isa't isa. Kapag itong pagtitiwala at respeto sa isa't isa ay nandoon, automatic na yan, makakasama dyan sa dalawang yan ng elemento ng love. Pagtitiwala, trust, respect, and love. Ito ang mahalaga. Kailangan merong palaging komunikasyon na ipinakikita mo sa iyong karelasyon ang kahalagahan niya sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang mahalaga sa kanya. Kailangan ipadama mo rin sa karelasyon mo ang halaga niya sa buhay mo. No? Madalas sinasabi ng mga matatanda, kinakailangan daw ay palagi kayo nagliligawan. Palagi raw nagliligawan kahit mag-asawa na. Yun. Pero may mga tao na katulad ko na hindi masyadong demonstrative, no? Dahil bunga kami ng mga magulang namin, ng mga matanda sa una,
na never did I hear them say, I love you. Ow! Ang nanay ko at tatay ko, namatay ang dalawa. Wala kaming nadinig sa kanyang, mahal kita, I love you, things like this. Wala. Ganyan yung mga matatanda nung araw. Pero, makikita mo yung, sa mga maliliit na bagay, makikita mo yung talagang concern nila. Like my dad. Yung tatay ko, at saka yung nanay ko. Yung nanay ko, pag dumating ako sa bahay, minsan inuuwi ako ng hopya. Hopyang tipas. Uuwian ko yan, ano? Ang gagawin ng nanay ko, magtitira siya. Alam mo, binigyan ko siya ng 3 hopyang tipas. Yan. Yung 2 kakainin niya. Yung isa, titira niya yun. No? Babalutin pa sa dyaryo. Tapos lalagay sa bulsa ng kanyang duster. Binabantayan ko lang. Ha? Sabi ko, bakit, sinisave ba niya yun para sa kanya? Pag nakita niya ang tatay ko, kukunin niya yung hopya na yun at ibibigay niya yung hopya na yun sa tatay ko. See? Ganun kasimple. That's how they express their love. Ganon. Hindi namin nakitang nagtalakan, nagmurahan, nagsigawan yung 2 matanda. No. Kadalasan kasi, maikwento ko lang, nung maliit kami, ang bahay namin sa Taguig ay bahay kubo. You know, yung nipahat. So lahat kami magkakapatid natutulog sa isang banig. Kasi maliit lang yung bahay namin. Isang banig at saka kulambo. Di ba? Yung panganay namin may asawa na. So, 7 na lang kami natira. 7 plus yung nanay ko at tatay ko pa, kasama namin dun sa loob ng kulambo, 9. Minsan nagigising ako ng madaling araw. Nag-uusap pa yung 2. Oo, nagkukwentuhan sila. Or kung may problemang na-encounter sila during the day, pinag-uusapan nila bago sila matulog. O kung nagkasamaan ng loob during the day, bago matulog, pinag-uusapan nila. So sabi nga ng nanay ko, kung ang mga problemang ito ay mapag-uusapan, huwag niyong payagan lubugan ng araw na magkaaway kayo mag-asawa. Kung ganito ang gagawin niyo, alam niyo, hindi natin kailangan ng divorce sa Pilipinas. Dami kong kaibigan ng mga gustong mag-divorce. Ang daming mga politikong gustong gawing legal ang divorce dito sa Pilipinas. Alam nyo, kahit magdiborsyo araw-araw. Makipagrelasyon kayo sa mga bagong mapapangasawan nyo, araw-araw. Hindi matitigil ang divorce. Maghihiwalay at maghihiwalay kayo hanggang hindi ninyo ina-address ang problema. Akala nyo solution ng divorce? Hindi ho. Band-aid lang yung divorce. Para lang magkahiwalay kayo at anong purpose ng ibang mga politiko? Anong purpose? Makakuha ng ibang babaeng makakasama nila. Pag nagsawa na, divorce uli. Anong gusto nyo? Yung ganong buhay? O yung pinagyayaman nyo ang inyong relasyon? Nag-a-adjust kayong 2 sa inyong relasyon. Kaya Andrea, there is no such thing as a formula for a good relationship. Kasi magkakaiba tayo eh. Ang mahalaga dito, marunong kang makinig sa kanya. Marunong kang magpahayag ng komentaryo, ng pakikipag-ugnayan mo sa kanya. I-consider mo siya, meron kang respeto sa kanya at may respeto siya sa iyo. Meron kang pagtitiwala sa kanya at may pagtitiwala siya sa iyo. Ito ang mga mahalagang elemento para magtagumpay ang isang relasyon. Sa iyong kasaysayan, 1 year pa lang ang inyong relasyon at doon sa 1 year na yan, maaaring may ups and downs na kayo. Masyadong maaga pa para planuhin nyo ang pagpapakasal, Andrea, dahil 1 taon pa lamang ang inyong relasyon. Ang sabi nga ng mga psychologist, mas makabubuti raw minimum of 2 years ng regular na nagkakausap at nagkikita ang mga nobyo
para makapag-adjust kayo sa mga ugali ninyo. There is no perfect person. Wala kang makikitang perfectong tao. Lahat tayo may mga idiosyncrasies, lahat tayo may mga pagkukulang, kahinaan at lakas. Sana mag-complement ang isa't isa sa inyo. Sa kahinaan ng iyong boyfriend, doon naman ang iyong lakas. At sa iyong kahinaan, nandiyan ang boyfriend mo na siyang magbibigay ng kanyang kalakasan. Huwag apurahin ang isang relasyon. Maaaring may mga taong katulad ng mga dating nakarelasyon mo na hindi naman seryoso at gusto lamang makuha kung ano yung tinatago mo sa ilalim ng iyong panty. At kadalasan, ganyan na nangyayari ngayon. Maaari mong itanong sa kanya, may plano ka ba? Kung ano ang plano niya, mapag-uusapan ninyo. But this time, masyadong maaga pa para i-anticipate mo, Andrea, ang plano ng pagpapakasal. Dahil, iisang taon pa lang kayong magkarelasyon. Mas makabubuting pag-aralan ninyo at pakiramdaman ninyo ang ugali ng isa't isa at paano kayo mag-adjust sa mga pangailangan ninyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.